Ang topic natin ngayon ay request nating kaibigan at taga-subaybay na si Gilo Rimuteng, at ang kanyang request ay tungkol sa BTOL or Vertical Take-Off Landing Drone ng Philippine Coast Guard na gawa ng mga Pinoy at ang US-made drone na RQ-20 Puma na galing sa US. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Philippine Coast Guard sa kasalukuyan ay nag-operate ng 8 na units ng mga drone or unmanned aerial vehicles. Kung tutuusin, kakaunti pa lang ito dahil 8 na unit pa lang para sa Philippine Coast Guard. Dapat kailangan pa ng maraming mga drone para mag-monitor sa shoreline ng Pilipinas. At ang mga ginamit ngayon ng Philippine Coast Guard ay ang galing sa Germany, na kung saan mayroong 2 units ang Philippine Coast Guard at hindi ito binili ng Philippine Coast Guard dahil bigay lang ito o donasyon galing sa Germany. Kaya malaki ang naitipid nito dahil nakalibre ang Philippine Coast Guard. At ito ang Trinity F90 Plus. Isa itong BTOL rin or Vertical Take-Off Landing Fixed Wing. At madali lang itong gagamitin. Isa itong multi-rotor drone. Episente ito at aerodynamics. Kaya unique din itong Trinity na galing sa Germany. At may bigat itong 22.3 kilo. At may speed ito na abot sa 1.7 miles per hour. At may control range ito na abot hanggang 4.7 miles. At ang pangalawang uri ng drone na ginagamit ng Philippine Coast Guard ngayon ay ang RQ-20A Puma, na kung saan mayroong 5 units ang Philippine Coast Guard at 8 na units ang binigay ng US government as part of the US military assistance to the Philippines. Subalit ang 3 units ay napunta sa Philippine Marine at ang 5 naman ay napunta sa Philippine Coast Guard. At ang RQ-20 Puma, ang tinatawag ding Aero Environmental RQ-20 Puma, ay isang US-made advanced unmanned aircraft na pinatakbo gamit ang battery. Ang kanyang primary mission ay surveillance and intelligence gathering at mayroon itong electro and infrared camera. Bawat RQ-20A system ay may 3 air vehicles at 2 ground station. Ang RQ-20 Puma ay kayang mag-operate sa mataas na temperatures na abot sa 20 to 120 Fahrenheit. At kahit umuulan ay kaya ng RQ-20 Puma na mag-operate. Ang drone na ito ay may haba na 4 feet and 7 inches at may wingspan na abot sa 9 feet and 2 inches at may bigat ito na abot sa 6 na kilo at may speed ito na abot sa 83 km per hour at may range na abot sa 15 kilometers at may endurance ito na 2 oras. At noong April 22, ang US ay nagpadala ng maraming RQ-20 Puma doon sa Ukraine. At ang pangatlong uri na drone na ginagamit ngayon ng Philippine Coast Guard ay ang gawang Pinoy. Ito ang ipagmamalaki natin dahil Pinoy na ang gumawa nito. At ito ang hybrid BTOL or Vertical Take-Off Landing Drone. United Nations Office on Drugs and Crimes donates hybrid vertical takeoff and landing or VTOL drone to the Philippine Coast Guard. This is the very first hybrid VTOL drone built by Filipinos through the DoD ECAS Research and Development Team. The prototype drone can be used in surveillance missions to further enhance the Philippines' capability in monitoring the country's exclusive economic zone. The Coast Guard Aviation Force will make use of the drone. Pero ang drone na ito na gawang Pinoy ay hindi rin binili ng Philippine Coast Guard dahil bigay lang rin ito, donasyon din, galing sa United Nations on Drugs and Crime na may national headquarters sa Fort Area, Manila. At ito ang pinakaunang hybrid BTOL o Vertical Take-Off Landing Drone na gawa ng Pilipino. Ang prototype ng hybrid BTOL drone na siya ngayon ang ginagamit ng Philippine Coast Guard ay gawa at disenyo ng isang Filipino company. Ito ang Dodica Drone Incorporated na may headquarters sa Mandaluyong. Ang drone na ito ay gagamitin for surveillance and maritime law enforcement. Ang Dodica Drone Incorporated ay isang private Filipino-owned company, hindi ito government-owned, na gumagawa ng mga drone at nagpo-provide ng mga drone training at aerial photography and surveying.
Lahat ng mga drone na ginamit ngayon ng Philippine Coast Guard ay puro libre o donasyon. Kaya bakit pa bibili ang Pilipinas ng mga drone? Marami namang mga bansa na nagbibigay o na nagdodonate ng mga drone. At hindi lang Philippine Coast Guard, pati sa Philippine Army ay nag-operate din sila ng mga drone na binigay o donasyon galing sa US. At pati na China ay nagbibigay rin, nagdodonate rin sila ng drone para sa Pilipinas. Subalit hindi lang ito ang pinakaunang drone na gawa ng mga Pilipino na ginamit ng Philippine government. Ang Philippine Army ay gumamit din ng mga drone na locally made o gawang Pinoy. Dito sa Pilipinas, ang mga military ay sanay sa pagtitipid dahil sa kakulangan ng budget. Ibig sabihin, gagawa sila ng sariling tactics, techniques at mga improvised weapons and equipments to get the job done. Ang isa sa mga example nito ay ang sariling gawa ng mga Pilipino na sundalo at engineer. Ito ang dalawang micro UAV o tinatawag na unmanned aerial vehicles o drone. Ito ang tinatawag na Raptors na gumastos lang ng mga 150,000 piso ang paggawa nito at ang Night Falcon na gumastos ng mga $6,000 o sa mahigit 300,000 piso sa paggawa nito. At ang dalawang ito ay kapareho sa American Raven drone na ginagamit sa Pilipinas pero kakaunti lamang dahil sa mahal ito. Ang US-made drone na Raven B RQ-11A ay 15 times na mas mahal kaysa Pinoy-made na drone ang Raptors, pero halos magkapareho lang ang magawang trabaho nito o function. At ang Raven B ay na-introduce noong 2007, isang taon pagkatapos ang original na Raven ay pumasok sa serbisyo in large number. Ang mga unmanned aerial vehicles ay kayang manatili sa ere ng 80 minutes at may dala-dala itong video camera at dalawang infrared night camera at kaya din itong magdala ng laser designator. At ang dalawang kamera ay nagbo-broadcast in real-time video pabalik sa operator. Habang ang US-made Raven ay may speed na abot hanggang 90 km per hour, kadalasan ay nasa 40 to 50 lamang ang ginagamit nitong speed. At lumilipad ito gamit ang pre-program route gamit ang GPS para sa navigation. Ang Raven ay gawa ng Kevlar na parehong materials sa paggawa ng helmet at mga protective vest. On average, ang US-made drone na Raven ay kaya makasurvive ng 200 mahigit na landing bago magkasira, habang ang ilang Raven ay na-shutdown. Pero karamihan sa loss nito ay ang pagkawala ng communication link, lalo na ang aircraft na drone na ito ay hindi na maabot sa range o minsan sa pagkasira ng software o hardware. Habang ang Pinoy-made drone naman, ang Raptors o ang Night Falcon, ay walang masyadong detalye na inalabas nito, pero base sa picture ng dalawang drone na ito na gawa ng mga Pinoy ay kasing laki rin ang US-made UAV, ang Raven, at pareho rin ang kanilang capabilities. Ang Falcon na mas malaki ng kaunti kaysa Raptors ay kaya magtagal sa ere ng 3 oras, lalo na ito ay gumagamit ng maliit na gasoline engine. Pero ang mga kamera at electronics ng mga Pinoy-made UAVs ay hindi ganong ka-powerful kung inkumpara mo sa US-made Raven. At ang Pinoy-made UAVs or drone ay hindi din kayang makasurvive sa maraming landing na abot ng 200 landing gaya ng US-made Raven bago magkasira. Pero malaki ang naitulong nito sa mga Filipino troops na natutuwa at nasiyahan. Ang mga Filipino troops sa dalawang UAV or drone, ang Raptors at ang Falcon, dahil sa malaking naiambag nito sa maraming mga operasyon na ginawa ng mga trupa ng gobyerno laban sa mga MNLF at Abu Sayyaf noong 2013. Dahil sa maliit na UAV or drone na ito, ay nagbago ang paraan sa pakikipaglaban ng ating mga sundalo. Dahil sa bird's eye view ng battlefields, ang mga commander ay makakilos ng mabilis sa kanilang mga trupa at magkaroon ng confidence na hindi sila maaambos at magkaroon sila ng kaalaman kung nasaan ang kalaban. At ito ay malaking kaibahan sa mga Filipino troops ngayon base sa kanilang personal na karanasan. Ang government forces ay gumagamit ng Raptors at Falcon na drone na locally made na makapagawa ng spying operation laban sa mga masamang elemento gaya ng MNLF noong Zamboanga Siege noong 2013. Ang mga drones ay nakapagbigay ng real-time intelligence and video feed mula sa area na may range na 3 to 7 na kilometro. At ang range ay aabot pa ng 50 kilometers. Kaya ang drone na ito ay naging instrumental sa matagumpay na isinagawang operation laban sa mga MNLF rebels sa Zamboanga City. At dahil dito
marami ang nagkumplemento sa trupa para sa human intelligence at signal intelligence at sa kakayahan sa paggagamit nito sa surveillance and disaster response efforts. Ang bawat drone na ito ay equipped with 12 megapixel camera at may bigat na 2.1 kilograms at may wingspan na abot hanggang 178 centimeters at bawat isa ay may altitude na abot hanggang 1,000 feet. Ang Raptors ay nagkahalaga lang ng 150 pesos habang ang Falcon ay gumastos ng 300,000 pesos. Ngayon, ang Philippine Army ay nagdevelop ng pangatlong drone at ito ay mas advanced features kumpara sa naunang dalawa at ito ay gagastusan ng 1.5 million. Ito ang enhanced version ng dalawang mga drones. Ang Pilipinas ay nagdevelop ng tinatawag na Unmanned Aerial Vehicle o UAV 10 taon na ang nakaraan. At sa project na ito, nagsasama ang Philippine Army at ang OB Mapua, ang partners firm with architect Oscar Mapua as a main designer para sa 5 UAV or Unmanned Aerial Vehicle. 5 na UAV models ang kanilang ginawa na may pangalan ng Rica, Rupa, Alexandria at Asunta and Claudia. Puro ito kapangalan ng mga babaeng artista dito sa Pilipinas. Ang unmanned aerial vehicles na ito ay gawa ng mga shield materials gaya ng kahoy, foam, fiberglass at aluminum tubes. Itong UAV na ito ay less costly or napakaliit lang ang gastos. Pero fully functional ito kagaya ng mga foreign UAV or unmanned aerial vehicle. Ang kaibahan lang ay mas mura ito. Ang presyo nito ay 20 times mas mababa pa kaysa imported na UAV. Ang prototype ng Asunta ay may wingspan na 120 inches at 50 inches na length at ang makina nito ay ginamitan ng 40cc 2-stroke gasoline engine at may bigat itong 30 pounds at may maximum speed ito na 148 kilometers per hour. At kaya nitong manatili sa ere ng mahigit 2 oras. At ang maximum range nito ay abot hanggang 20 kilometers. At ang gastos or cost ng bawat isa na UAV or unmanned aerial vehicle ay abot hanggang 250 pesos hanggang 1 million kung kumpleto sa avionics system and control station. Ang masakit ay natigil ang karagdagang development nito dahil sa sinasabing corruption ng Armed Forces of the Philippines. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna nating mga kaibigan gaya ni Ask Crazy Feng, ni Wow at saka ni X Gamer X. Hanggang sa susunod, maraming salamat.